After niya dumiploma, saka siya dumiskarte. Hindi naman lahat din ng bata alam na kagad yung gusto nilang gawin. You pay peanuts, you get monkey. Emil Collis and Lia Collis. What's up mga kahusay? My name is Carlos and I'm one of the founders of Husay Digital Academy. And with me is Coach Storm and we have a special episode for you guys dahil dalawa, hindi lang isa yung ating guest ngayon. Isa na malupit na freelancer and has been doing freelancing for the past 10 years or so. No? And yung isa is an agency owner. Mag-partner tong dalawa. Actually, mag-asawa to, no? So, ang dami nating mapupulot and we can learn more about dun sa kanilang buhay ng agency, buhay ng isang freelancer. And also, by the way, creative director ng mga malulupit at bigatin na brands yung freelancer natin. And his wife, actually, marami ring clients from abroad. Nice. Doing SMM and creatives. So, brother, introduce yourself. Yeah, hi, my name is Storm DJ Behar and I'm one of the coaches here and I'm also a digital marketing agency owner. And you know what, I'm very excited today because today is actually very special day dahil may kasama nga tayo ditong agency owner and of course, napakabatikang freelancer as well. Ayan, we'll be asking them a lot of questions and I hope that lahat ng mga viewers natin dito will be inspired, motivated, and also may makuhang napakagandang value pagdating dito sa podcast na ito. Anyway, without further ado, We introduce you to you guys, Emil Collis and Lia Collis. yun, palakpakan naman natin, guys. Emil, Lia, yung previous guest namin, si Steven is actually a cum laude graduate. And ang nangyari sa kanya, hindi na siya dumiretso from employment. Diretso na siya sa freelancing and then right now he's an agency owner, a thriving agency owner. Diskarte agad. Diskarte agad. Mismo. Yun na nga. So, para sa kanya, diskarte ka agad. So, Tinapos muna yung diploma. okay. After niya dumiploma, saka siya dumiskarte. So, lahat words in one stone na ano na agad. So, ask mo na yung hot question natin. So, Alam So, para sa inyo, lang. makikitrend tayo. Diploma ba kayo para sa inyo? Diploma ba o diskarte? Yan. Ayan, yan yung madalas namin laging napagtatalo ng mag-asawa. Lagi Sige, tinatanong. pagtalunan natin dito. isama nyo kami sa pagtatalo nyo. Yung discussion kasi namin every time na nasa car kami, tatanong ko randomly, ikaw, kung magkakaanak tayo, kung sasabihin niya sa'yo na, Papa, gusto ko na mag-business, ayoko na mag-aral. Anong sasabihin mo? Ano lagi mo sinasabi? Pag ganun yung tanong ko sa'yo. Ano yan? Yung diskarte or diploma. Gusto mo, pag sinabi ng anak mo, if ever na, Papa, gusto ko na lang mag-business, ayoko na mag-aral. Ganyan. O mag-freelance or Hindi, ganyan. para sa akin, swerte siya kasi kaya ko siyang pag-aralin eh. So, diploma muna. Bago dumiskarte. Okay. Bago siya dumiskarte. Ganun. Bakit naman? Bakit gusto mo diploma? Parang dati gusto mo diskarte. Wala, hindi naman lahat ng dumidiskarte is nagsasuccess rin eh. Yun lang. Parang, kumbaga, may fallback plan din siya. Oo, meron pa rin babalik. Safety lang, pang safety. Sa bagay, ako rin naman nag-switch. Nagkabaliktad kami ngayon na. Ako naman, gusto ko naman diskarte na. Kasi sa totoo lang, parang hindi napapansin ko lang, parang ngayon sa mga kabataan, optional na lang yung education eh. Kasi parang mas malaki yung maraming majority yung
nagda-drop ngayon sa school para mag-pursue ng kung ano mang bagay na passion nila. Example, yung streaming, yung gaming, streaming, ganyan. Tapos sasabihin ng mga kabataan, ba't pa ako mag-aaral? Ito na, kumikita na ako ng pera. So, sa isip-isip ko, so parang pa-move na rin tayo sa ganun eh. Yung parang hindi na masyadong na-regard yung education. Siguro yung ano lang, high school until, hanggang high school lang. Tapos yun. Nakikita ko rin sa generation ngayon parang ang hirap na kasi ng economy. So, kailangan pati bata na, kailangan ng mag-hustle. Trabaho Hindi na agad. lang yung parents, ganun. So, yun. Kaya, diskarte na lang din ako. Wow. Pero you know what? It's better for you to have something that you have, di ba? It's better for you to have something na na hindi mo kailangan, that you don't need, rather than needing something that you don't have. Makes sense. Ayun kasi yung ayun kasi yung point na kasi alam naman natin sa Pilipinas tayo nakatira. And sa Pilipinas talaga, technically, ang tinitignan, mostly diploma. Pero noon nung panahon natin, Yes. mga tito-tita. O, tita, di ba? tit- Pero nowadays kasi, irrelevant. Yes, dahil because of the advancement of AIs. Yes. Yun Di ba? Kung paano mo, skills kasi ngayon skills economy na Pero I really hope that they will, yung mga bata, it's better for them to have, katulad ng sabi ko, for them to have something that they don't need rather than needing something that they don't have. Kasi sobrang important pa din yun. And as well, para sa akin sobrang achievement sa mga magulang pagka nakatapos yung anak. Makes sense. Sa akin, ganito yung take ko dyan actually, parang nasa gitna rin nung sa inyo. Agree rin ako kay Dia na kasi kung ako, okay na sa akin yung high school. Even sa mga anak ko kung alam na nila kung ano yung gusto nilang gawin. yun nga. Yes. Oo. Yun. Kasi pag alam mo na yung, kunyari, going sa college ka pa lang, alam mo na let's say gusto mo maging SMM, gusto mo maging digital marketing, Yes. gusto mo maging freelancer. Alam naman natin na hindi kailangan yung diploma dyan. Di ba? Alam mo yan, Emil, matagal ka na freelancer. Never kang tatanungin ng client mo, saan ka ba graduate? Ano yung grades mo? Tinitingnan agad yung portfolio ko. Yun. Portfolio talaga. Actual Portfolio na agad. result, di ba? Yes, yes. Yung skill set mo kasi, yun, nakikita sa portfolio. Pero unfortunately, syempre, hindi naman lahat din ng bata alam na kagad yung gusto nilang gawin. So kung ganun kayo, nasa ganung stage kayo na hindi nyo pa sure kung ano yung gusto nyo gawin, it's better Na. to play safe. Yes. Lalo na kung may magpapaaral sa inyo, Totoo. graduate muna kayo ng college. Para anytime na, yun din, yung point mo, hindi gumana yung diskarte mo, iba yung may fallback ka. Tsaka hindi ka nagsayang ng oras. At least may ginawa kang Exactly. something na maganda sa season na hindi mo pa alam. Tama, uncertain. yun, exactly. Kasi nasa developing stage pa lang ng Yes, ng exactly. skills. Tama. Kasi ako, nung una, sa totoo lang, yung argument ko, more on as in, doon ako sa high school pa lang, okay na, huwag ka na mag-college. Kasi yung sa akin, dahil nga, diretso na ako sa freelancing. Pero yun nga, pagka kasi nga bata ka, na-realize ko rin, recently lang, oo nga, pag bata ka, hindi mo pa kasi alam kung ano yung gagawin mo. Yung maturity level Yes. kasi, nung utak lalo pagkabata depende kung ano ba yung pinagdaanan ng bata. Oo. Exactly. Kung paano siya mag-iisip, paano niya kumbaga i-nurture yung mga experiences na meron siya. Trying to make sense out of it. Oo, kasi mahirap Mahirap talaga, lalo na pagka sinimulan mo kagad na diskarte ka kaagad. True. Tapos, mali pala. Oo. Or hindi mo pala nagustuhan. Try mo Ah. lang, hindi mo siya nagustuhan. Oo. Pero alam nyo, sinasabi ko sa mga boys niya, kasi may mga staff siya sa photo booth niya. And then, parang parang yung 23 pataas. Nag-explore pa sila kung anong gusto nila. Lagi ko sinasabi, gawin nyo kung ano yung gusto nyo kahit magkamali kayo. Kasi diyan kayo matututo. Tsaka, wala pang mawawala sa inyo kasi bata kayo. Kung kunwari, nag-fail kayo, gusto nyo mag-start ng SMM or na agency or what, gawin nyo. Tapos pag kasi 23 ka, wala ka naman iniisip na anak, na kahit ano. Right. So, pag nag-invest ka, balik lang sa'yo, walang masakit na anything na consequence or what. Siguro kahit magkamali pero may kailangan ng guidance. Magpa-guide sa mga expert, ganyan. Kung ano yung gusto nilang kunin na skill,
magpa-guide pa rin. Para ma-lessen yung mistakes, no? O maiwasan na kagad. Oo. Hindi naman pwede yung laging mali. Hanggang sa matuto. Shortcut ka na, magpaturo ka na lang. Tsaka yung risk, mas Love that. mas Love mababa that. na. Yun nga. Pagdating doon. So, ilang taon ka ng freelancer, Emil? Almost 10 years na rin. Almost 10 years. Halos kasabayan ko pala to si Emil. Pero ano ko na ano ko yung freelancing sa dito sa local natin kasi nag-start ako as graphic artist, which is yung Mint, wala na yung Mint clothing na ako lang yung nagdi-design ng mga t-shirt. Kasabayan niya si ganyan. Folded and Hang tsaka si Oxygen. Wow. Yung Mint. Grabe, OG, narinig ko na yun. Alam mo yung Mint yung kulay Yung orange na logo. orange. Bago ko umalis doon, pinalitan ko yung logo. Kasi sabi niya, ibahin mo na yung meal bago ka umalis. Yun, nung umalis ako, dumating naman agad sila Cotton On, yung Uniqlo, yun, bigla siya Kasi nawala. H&M. H&M. Naungasan sila. Naanuhan sila ng international na brands. Yun, ang meron na lang ngayon is pen shop. Ganyan, pen shop, wala na ng... Sa local, no? Bench. 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 Local, Nag-start ako dun sa... Siguro sa office freelancing kasi full-time yun. Full-time yung pag-graphic artist ko. Tapos, sumasideline ako sa labas. Kunyari, si SM nagpapagawa ng ganyan. Ginagawa ko yun sa opisina. Sabi ko, ito na pala yung freelancing. Hindi na mukha pala nito. Sabi ko, mas madali pala pera dito kasi... Sa bahay ka lang? Hindi. Abang nasa office ako. Kapal talaga ng mukha. Di mo titira. Kasi nakikita rin ako... Huwag nyo gagayahin yun, ha? Sana hindi ito mapanood Ay, yung nasasabi kong diskarte na. Discount yun. Kasi Eh, sabi wala ko, ka pang work sa office, di ba? Which is nangyayari. Napag-compare ko lang na mas mataas naman yung kinikita ko doon pero ginagamit ko yung computer nung company ko. Diba? Ayun, pero mukhang pinayagan naman ako ng boss ko kasi nakikita niya mababa naman yung yung kasi startup ako noon eh. Parang junior graphic artist ako noon. To compensate dun sa mababa na. Nasahod. Tapos Sige, pwede binabayaran ako sa labas ng mas malaki sa labas. Sabi ko, eto na yung freelancing. Sabi ko, with full time, sabi ko. Yun. So, ever since, after mo dun sa first work mo na yun, nag-freelancing ka na Nag-freelancing na ako doon ako na nakitaan ng mga clients na lagi akong parang nire-refer sa ganyan. Yan, nire-refer na ako hanggang sa mag-quit na ako. First job saka last job ko na yun. Tapos nag-freelancing na ako. Tuloy na. Hanggang ngayon. Yun na yun, hanggang ngayon. Tapos nagtayo na ako ng kung ano-ano. Oo, kasi may business din sila Emil na yung fun box. Yung photo booth. Photo business. booth sa mga wedding, sa mga events, no? And Ayun, alam ko doing well. Naging oxygen ko kasi si photo booth din. As freelancer life. Nga, yun na. Kwento mo yung kung paano ka talaga, yun ang panindigan mo na yung freelancer mo, yung kay Waking. Yung nagpakilala ka. Kasi eto yung siguro mga second client ko sa photo booth. Mga pamilya na yan, di ba? Sabi ko, every may client ako dun sa photo booth, nagpapakilala ko as creative consultant, mga ganyan, art director. Brand consultant. Pero may papakita ko ng portfolio, pero alam kong hindi pa solid. Minsan may kumagat na ito may kilala ako, pero photo booth siya ngayon eh. Ganon, pinakilala ako kaya yun nga yung kay Waking. Sobrang tagal na noon, 2015 pa yata pinakilala ako kay Waking. Ako naman, handa ako ng portfolio. Sabi ko, punta tayo kay Waking, mayroon tayong interview dun sa meeting. Ayun, bali, nagulat kami para kukunin na kami buwan-buwan pala. As freelancer muna. Hindi naman kami parang ginagawang employee agad eh. Parang freelancer video rin, parang ganito rin. Video ads, social media. Video ads sa photography, lahat ng skills bibigay mo sa kanila. Yun yung startup ko nun. Yung pakilala niya kasi creative director. Freelancer pa lang daw siya noon. Tapos sabi niya sa akin, pero parang looking back, fake it till you make it pala. Take it. Yun, nagkatotoo. At saka, I believe you also have the expertise na nung time na yun. Medyo alam mo na rin siya. Medyo solid na yung ko nun kasi hindi ko lang alam kung paano makapasok
Yes. sa mundo ng isang ganon. Yung pala, Yung connection. And kailangan mo lang din pala ng Oo. konting benta ng sarili. Yes. So not Yun, yun. necessarily Oo. siya 100% fake it till you make it. Kasi merong iba, fake it till you make it as in wala pang skills and expertise. Pag tuloy kay client, palpak. Kasi walang output Para na sa akin, maganda. Oo, do totoo. it till you learn it. Wow! Galing! Kaya ako dyan. Kaya ako dyan. Kaya din Kasi, ako actually. kasi pagdating ko dun sa ano na yun, sa mundo na yun, hindi ko naman talaga alam lahat. Yes. Bali, nagse-search din ako, ganyan-ganyan. Utang ng pambili ng, ng lens, ganyan. Hanggang sa, sir, medyo mababa na yung bigay nyo sa aming price or rate. Magtataas na kami. Negotiation na. Doon na ako natutong mag-negotiate. Kasi sabi ko, namamasahe pa ako eh. Yan. Along the way, doon naman talaga Freelancer makukuha. type sa local. Yan. And local, pero kasi yung mga local clients nyo, mga big times din eh. I mean, Yun Waking lang, is malaking, I think they are number 1 sa local na Siya yung leading brand, no? supplement Luzon, Visayas, store Mindanao sa yan. buong Oo, Philippines. Oh, yun. Yeah. And you have other Yeah. clients aside from Waking din na big times like si SM, di ba? Meron, Oo, meron, yan. meron. Kinukuha siya. Oh. Ni Shangri-La. Shangri-La. oh. Ayan. Wow. Big So, brands. Yes. Big brands na kayang-kayang magbayad. Oo. Maganda. Premium siya, pero sa compare naman din sa ibang bansa, kaya mo naman din kunin talaga dito sa Pinas. Yung ganun ka premium, kaya naman. Pero what do you suggest na kung dito tayo kukuha ng clients, ano yung like parang qualifications mo kailangan ba big time na ganyan kalalaking brands na na-mention nyo? Sa tingin ko, hindi. Bigyan mo lang siya ng magandang portfolio. Yes. Tapos, clear na na usapan. Deliverables. Deliverables. Tapos yung rate nyo rin, pag-usapan kung bakit ganito. Pasok yan. Makukuha mo yung premium sa ibang bansa rin. Pero ano siya, big brand ba dapat yung tinatanong ni Kuya? Or kailangan kahit startup business, yung non-negotiable Siguro mo sa kahit clients? startup na may budget siguro. Yung startup, may mga startup na mayayaman agad eh. Ano yung non-negotiables mo the moment that you get Like- that you for them na ikunin mo sila as their as client. Ano yung non-negotiables mo sa kanila? Yung mga, yung nagkaroon kami dyan ng nagkaroon ng learnings din kami dyan sa mga non-negotiable na yan, ganyan eh. Yung iba kasi parang, pag nandito ka sa Pilipinas, dapat, ang kliyente mo, bibigay mo lahat ng skills mo doon. Yung sa isang company na yun or brand na yun. Yung mag-upsell ka, kumari, ang gusto lang nila graphic design, pero parang ikaw, dahil feeling mo, baka di ka kunin. Kaya ko rin mag-SMM, kaya ko rin mag-ganyan on the side. Ibibigay mo lahat. Ang dami mo na sinasabi. Nag-upsell ka pero walang bayad. Pero walang bayad. Oo. Free added value. Oo, kumbaga. para lang feeling mo makuha ka niya. Sige, kunin na kita kasi, ayan, ganun. Pero yung medyo tumagal na kami sa freelancing, medyo nagkakaroon na ng mga ideas na ito lang yung kaya namin eh. Tapos kung mag-a-add po kayo ng services namin, ito po yung price. Ito Yes. yung yun. Ganun. Para syempre, you have to protect your interest. And I'm sure, natutunan nyo rin yan from other coaching programs like yung Tribe, and other, siguro kung may sinilihan pa kayo na ibang courses, no? Learn how to say no, to Yes. honor your yeses. Yun siya. Yun, Exactly. puro yes din kasi ako dati. Kasi kung bata ko pa kasi nun eh. Perang-pera na eh. Yun ang term for the day. Perang-pera na eh. Sige, kaya ko yan. 5K yan. Syempre nung bata ka, laki na nun. Tama, I'm sure. Laki nun. Ako rin naman dumaan ako sa ganyan, di ba? I'm like early 20s. 24, basta nasa 20s, no? Parang, okay na yan. And parang dahil gusto mo lang makuha yung client din, ma-secure. Para ito, kaya ko rin gawin to. We can Tapos, also do this. nung na-realize ko na yung ginagawa ko ng pala na yun is worth it. Way more. Mas malaki pa pala yun. Mas malaki pa pala yung binabayaran dapat sa akin. May mga nagsasabi rin, ba't ganito lang binigay mo dyan? Sabi ko, ang dali lang eh. Ang dali lang mga pinapagawa naman nila eh. Para sa akin. Pero hindi ko lang alam sa iba kung madadalian sila sa pinapagawa. Pero kasi expert ka rin kasi. Kaya siguro ganun. So,
Kung gawin ba naman ng 10 taon, ewan ko lang kung di ka pa expert hanggang ngayon, di ba? Ay, malapit ka rin. Talagang Malapit siya talaga. Expert Technically. talaga. Oo. Mhm. May pinagawa nga rin akong logo sa kanya eh. So, maganda rin yung output. Nice. So, si Lia naman, kay Lia naman tayo. Since siya yung nag-handle ng agency nyo na Bright Ad, paano ka nag-start sa agency? Okay. Ano yan eh, noong 2014, pupunta ako dito sa bahay nyo. Tapos lahat kayo magkakapatid. Ikaw, si Ate Ella. Nag-freelance. Sabi ko, paano niya yung ginagawa? Tapos pinagmamayabang pa nila sa akin. Kumikita ako 70K dyan, si Kuya CJ. Oh. Tapos nakikita ko, ang gaganda ng mga gamit niya. Saan mo nabibili yan? Kasi every week, sinipweldohan ako ng 20K. Sabi ko, sige, mag-freelancer ako. Tapos, Odesk pa yung nun. Odesk pa. Halatang OG Sabi ko, paano ba to? Tatanong ako sa kanya. Bata pa ako noon, siguro mga 20, 21. Hindi ko pa rin mag-gets yung sinasabi nila na ito yung kailangan mo gawin, ganyan. Tapos nung sinet aside ko. Parang corporate job muna ako. And then, pagkatapos noon, 2017, nanawa na ako sa corporate job. Kasi sabi ko, ayoko na mag-commute. Tapos pag nagbabaha, onting ulan lang hanggang dito, nagsuswimming na ako palagi. So, sabi ko, nag-apply ako. Ang in-apply ako na first ko is online jobs. Tapos, nung nag-apply ako doon, sabi ko, may tumanggap sa akin isa. Nag-apply pa ako. Tignan ko nga kung may tatanggap pa. Nag-apply pa ako 2. May tumanggap. So, in ending, naging 3 yung parang employer or client ko. Sabi ko, paano na to? Paano ko ito makikater lahat? So, nakitulong ako. Sabi ko, love, tulungan mo nga ako. Kasi hindi ko alam kung paano natin ito mabibigay lahat ng outputs. Ngayon, ang blessing lang naman doon kasi yung mga client na yun, sobrang bait. As in, yung hindi sila yung yung nagta-time doctor. Yes. Yan. Buti na lang. Oo. Yun, non-negotiable. Yung ganyan, pang mga advanced na yun. Stop. So, yun siya. So, naghati kami, like, 2 sa kanya, 1 sa akin. Ngayon, nung sabi nga niya, perang-pera na kami nun eh. Sabi ko, okay, mag-apply pa ako. Aba, naging 5 na yung client namin. Lahat siya full-time. Tapos sabi ko, Yan yung start ng pagiging employee ko ulit. Employee sa asawa na. Yan na ulit. Boss. kay boss. Boss Lia. Yan. So, sabi ko, baka kailangan mo, pwede ba yun? May ganun bang business? Yung magkukuha ka ng freelancer na outsource, tapos dapat lang ma-duplicate yung skill mo. Tapos, yun babayaran mo sila ng monthly na gusto nila. Doon sa 5 client na yon, 6 digits na kagad yung namin. Sweldo. So, sige, magkano lang naman yung starting. Sige, ganyan. Tapos hanggang Anong year ito? Wait lang. nag-start kami ng Before pandemic. 2019, tas hanggang ngayon. 2019? Nagtuloy-tuloy siya. So, OG yung nga to. Tagal na rin sila. ganun yung start namin. Hindi ko talaga alam kung ano tawag doon, pero ang sa akin lang is, I needed hands para dun sa client ko. Hanggang sabi ko, ito na kaya yung agency life? Ganun na yun, joke lang. Hindi, pero, Yun na yun, actually. Yun na yun. Yun na yung start. Pero kasi, ang alam pa ng clients ko, as Lia. Yung ka rin, Yes, nagre-reply tama. as Lia. So, nag-start hindi nila kami, nag-start kami ng mga tao ko na, sige, As Lia. sabi ko, uy, Haru, ikaw magsasabi nito pero as Lia. Tapos, Kate, ikaw dito as Lia. Tapos, ngayon, sabi ko, parang ang pangit Delegation na yan. Oo, delegation. Tapos, nag-start kami, 2 lang kami. Aba, ngayon, 10 na kami. Pero, yung sa mga yun yung sa ngayong bagong client, pinapakilala ko lang na may agency ako. Like, kahit mag-a-apply ako sa online job, sasabihin ko, hey, do you want parang matry ako? I have a team. I will not say agency kasi parang sa age ngayon, ang big ng word na agency sa mga exactly. Parang, kasi pag sinabi mo agency, Sobrang babayaran kita ng mahal nito, ganyan. Pero ang pakilala ko lang is, if I have a team and you will get me, we can offer you yung free work for like 1 month. Ganun kami ka-generous. Unrefusable offer. Yes. Tapos pag sabi na, sure, kasi free naman eh. Yan, we will do our best as in like putting your best foot forward talaga. Pero sinasabi ko sa mga ka-teammate ko, yung quality na binibigay natin, dapat hindi to mababago since from day 1 hanggang ngayon. Tapos yun,
hindi naman kami kumukuha ng mga premium kaagad na bayad. Kasi ako naniniwala ko and pinanghahawakan namin sa team namin na dapat sila muna yung magpe-praise sa'yo. Kailangan mo muna marinig sa kanila na, hey Leah, thanks for your help. It helped a lot sa business. It had a positive impact. Pag may narinig na akong ganon, doon ko nasasabihin na, can we double this na? Kasi, you've seen our work, you know how we work, and magkakilala na tayo. Alam mo naman na hindi na kita tatakbuhan, hindi ako mukhang pera, ganyan. So, yun yung parang, ko sa amin. Yun, ganon. Kasi, sa freelancer life, ang natutunan ko, kailangan you always come from a place of help. Hindi yung parang mararamdaman nila na, ano ba yan? Kukunin ko to, tas mukhang pera. I'm sure. Transactional. Yeah. I'm sure na may nagaganyan kayo na pag kunwari, naghahanap kayo ng tao nyo sa team nyo. Di ba pag sa interview process, may mga tao na nagtatanong kaagad about money lang. So, nagre-revolve around money. So, parang ikaw, as yung gusto mo kumuha ng help, ayoko to kasi parang puro money lang yung iniisip nito. But pag naramdaman mo na parang, Very helpful. how can I help you ba sa business mo? What do you want to happen in your business? Pag ganun yung mga tanungan, alam mo parang their intentions are pure na parang, gusto talaga ako nito tulungan. So that's how we sound palagi sa mga clients. So yeah. Maganda. I love it. Marami rin akong natutunan. Na ibang perspective eh. Nung nagkakaroon ng value. Yes. Exactly. Yun ang inaano namin. Exactly. Hindi, kasi ang dami kasing madamot sa skill eh. Kunwari, di ba may makikita kayo na designers na I'm offering $200 pero 3 revisions lang. Bakit mo pagdadamot yung skill mo kung alam mo namang abundant yung skill mo na yon? Tsaka nangangailangan yung tao na yan. There's always a good return. And lalo na kung may pambayad si client. Oh, yun. Si client naman, nakikita ko, pag sa mga foreign clients, hindi naman sila madamot eh. Parang siguro security lang nila na kailangan mababa muna. And then pag umokay ka, kaya kita bigyan ng malaki, basta pakita mo lang sa akin na mahalin mo yung business ko. Kasi by having an agency, I also look at my team. I don't call them kasi employee, it's just team, pantay kaming lahat. So, pag nakikita ko itong tao na to, mahal na mahal si BrightAd, hindi ako nagdadalawang isip na parang taasan yung share niya o kaya yung salary niya. Kasi, kung wala sila at kung wala yung pagmamahal din nila sa BrightAd or sa agency ko, wala din ako eh. Hindi ko sila kaya lahat eh. So, yun, kailangan you have this shared love for the company or the business you're working on. Ayun, yun siya. Kumbaga, to keep them motivated as Yes. well. Oo, Diba? totoo. And happy na ginagawa nila yung what they're doing to help your business. It's a two-way street eh. Hindi lang Exactly. pwede parang, sige, susweldohan kita. O sige, kukunin ko sweldo mo. Hindi pwede ganun eh. Parang kailangan mo palagi, kahit hindi niya sabihin directly, you can see in their action na, ay, ayokong magalit yung client namin. Kaya, yun, lahat ng mga teammates ko. Magmamalasakit sila, no? Shout out Extra kay effort. Haru at Kate. Yun, yung mga kasama ko sa mga team. You guys know who you are. Yeah. Ano sila, BrightAd, sobrang... creative. Sobrang ganun sila. Kasi yung hindi mo na kailangan tanungin na, uy, kailangan mo kailangan mo mag-OT o kailangan mo gumising ng ganitong oras kasi si client mo yan. Sila na talaga. So, doon mo makikita na pwedeng lumaki yung business mo because of this kind of people, this agency. Ayun, yun siya. Talagang may buy-in sila sa vision mo. Yes, yan Parang yan. napakahalaga talaga nun. Totoo. Kasi kung hindi sila babuy-in dun sa vision na meron ka, definitely they're not actually the best fit for the business Oo. itself. Tsaka Totoo. sa And yung agency. incentive, malaking bagay. Oo. Yun naman yung isa nagpo-fuel, pero kasi sa agency, parang kailangan yung merong, kahit naman saan kahit company ni SM, di ba may tinatawag silang core values. Yes. So, pag kahit anong business yan or mapa-agency, kailangan as an owner, meron kang core values. Kasi pag yun yung values na yun at hindi mo nakita sa ibang tao, hindi talaga kayo magiging great fit. Kailangan magkaugali kayo kasi the values is what makes the people behave inside the agency, inside the company. So, pag yun, ang isa namin values dyan is collaborative kami. Pag kung nga may nakita kaming isang teammate na bagong hire, tapos hindi siya nakikipag, yung parang, co-work, chika-chika sa amin, ay hindi to best fit sa amin. Ganon siya.
So, anong ginagawa nyo doon? Tanggal agad, Tanggal no? kagad. Parang Oo. sports team, no? Oo. Kasi, siya yung magda-drag down sa progress nyo din eh. Oo, totoo yan. Lalo, collaboration, we know, sobrang important yan pagdating sa mga, sa agency. As an agency owner kasi, tinitignan natin number one yung work ethic ng tao natin. Especially online tayo lahat. Online din ba kayo? Yes. Di ba? Online tayo lahat. Dahil online tayo lahat, mostly, ang nangyayari, na hihirapan tayo to manage and to lead them. And some of my teammates, dati, tatawagan mo, naka-clock on. Tatawagan mo, nasa SM. Work from home kasi. Work from home eh. So, wala naman na magagawa. Diba? O, sasabihin, may emergency, bibili daw siya ng diaper na anak. Sa akin, walang problema yon on my end. Ang sa akin lang, masakit lang dahil hindi naman it shows your attitude, the values, your work ethic, ay ganito pala to. So, ang masakit nun, project manager mo pa. Yun Diba? lang. And actually, bro, wala rin problema sa'yo kung Oo. nagpapaalam naman siya. Exactly. Madali namang But that's kausap. not the case. Exactly, Oo. diba? So ayun. Ikaw, paano mo ginagawa yung ganun? Na As an agency owner? yung namamanage yung mga tao. Bali kasi, we use this communication platform called Slack. And then meron Yes, kaming Connect Team. Ngayon, meron kaming channel doon. And yun nga kasi yung pinopromote namin sa Bright Ad. Alam ko kasi na nakakatakot talaga magsabi na, uy, alis mo na ako kahit alam mo naman work from home. Pero upon entering our team, we make them feel so comfortable. To the point na kaya nga ang core values namin ay always together, yung collaborative. Kasi gusto ko maramdaman nila na safe space sa Bright Ad. So, meron kaming channel doon na nakalagay time off. Kahit ano yan, kuwari, pupunta ka lang ng labas, grocery, you can tell us. Lalagay lang niya, wait lang po pupunta ako ng be Ganda back yun, in 10 minutes. So, at least, hindi naman siya micromanaging. But because we made them feel comfortable and we made them feel na kahit anong mangyari, hindi kami magagalit sa'yo. Sobrang ang gaan sa loob nila magsabi ng kahit anong ginagawa nila. Accountable ka sila sa trabaho. Yes, yun. So, ganun siya. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung, alam ko sabi ni Kuya Torm na nasa tao talaga yan. Pero I'm very grateful kasi lahat talaga na nakukuha namin sa Bright Ad is very transparent. We don't need to tell them every time. But dahil nakikita nila sa mga tao namin doon, Yes. sa teammates, uy, si Kate, kaya magsabi ng ganito, okay lang kaya magsabi din akong ganyan. Nagsasabi sila, be back in ganito, hindi ako makaka-attend sa daily huddle natin, ganyan. So, okay lang sa amin kasi sinabi mo, ganun. But yung, to answer directly the question, always make them feel comfortable first. Na parang, at the same time, with the hint of, accountable ka, aalis ka, pero accountable ka pa rin. Dapat check mo palagi yan, Pero parang hindi siya like super strict. Yes, ganun siya. Parang, I love the idea na nag-create kayo ng separate na group chat. Yeah. Para lang doon. Kumbaga, they can be, tawag dito sa English, yung courteous enough Yes. na magsasabi sila. Kasi oo nga naman, perks ng freelancer yun. Di ba? O sige, may kailangan kong bilhin sa mood, kailangan lang talaga. Di ba? Okay, just tell us. And I'm sure, after naman nun, pagbalik nila, babawi naman sila. Maybe do ganun. extra work, even outside your, meron kayong prescribed na. Tsaka isa rin makaka-help siguro. Pag tuwing every time na paalam nila, lagi lang ikaw. Oo, sige. Oo, ganyan. Kahit medyo masakit, parang hindi lang ako anak eh. Pero I think, pag sinanay mo kasi yung anak mo na pwede kang magsabi ng kahit ano, okay, ganyan. Masasanay na sila na every time, magpapaalam sila sa'yo. Mag-open. Ganun. Mag-open So, ganun sila. yung ginawa namin. Open communication. Oo, yun talaga. Maganda yun, Maganda. Best practice yun. Oo nga. Maganda. Guys, best practice yun. Write that down. I-implement natin yun. Team. HDA agency, Kasi wala akong natatandaan na teammates namin na kahit ilang days pa siya mag-off.
we said no. We never said no. Kasi Pero wala naman nag-off ng 2 linggo. wala talaga. They really know their Nahihiya rin responsibility. sila kumbaga O, dahil diba? siguro dahil balance na parang ang luwag nyo na nga, ang bait nyo na Yun. nga. And then may pa-incentives pa kayo. Oo. So, sabi nga ni Selena Gomez, kill them with kindness. Laging kind ka. Kasi yung hiya is innate na yan sa tao. Wala kang masasabi na tao na kahit makapal mo kasi hindi nahihiya. Sa loob na lang nila yan, shame, ganyan. Pero pag kunwari, oo ka ng oo, aware sila na mabait ka, babalik din sila na parang, babalik nila na, o sige na nga, dahil ganito sinabi ko, ganito ginawa ko, sige magaganito ako sa'yo, ganon. Totoo. Pero I'm sure yung incentive that balances things out. Kasi Yes, may of mga tao course. naman kasi na sobrang grabe na yung pagka-abuso rin. Lalo pag you're giving in, alam nila, may ganyan tao kasi. We Meron know that. ganon. Meron We know ganon. that, 'di ba? I'm sure nagkaroon na kayo ng tao na ganyan. Meron. 'Di ba? So I think yung incentive kasi is something na oy, parang hindi lang ako empleyado dito. May I have parang sense of ownership and accountability dito dahil kung let's say profit sharing yung ginagawa nyo. 'Di ba? May gano'n na looking forward sila. Ito, yung pinapasok ko dito talagang I'm growing my own business din. 'Di ba? Kasi kami ginawa rin namin yun lalo sa core team namin eh. So, kaya may initiative talaga sila din. Like, sila Ramon, 'di ba? Ganun yung deal namin with them. Kasi pagka yung wala yun, I think bound na, hindi naman lahat, pero bound na yung iba na makukuha mo talaga magiging abusado. Yes. Meron ganun talaga. I mean, sa akin lang pero what do you think? May ganun talaga. Marami. Meron kami. Oh, diba? Marami meron na rin. kaming nakuhang Sige, ganun. ilabas mo yan. Ilabas mo yan. Ilabas mo yan sa Ilabas mga mo loob mo yan. dyan. Hindi Huwag mo mo Gusto lang kong kilala. madinig yan. Ang rules lang naman Gano'n lang, ano eh. quack. Quack. Hindi, I won't say names, pero may nakuha kami. Work from home. Taga saan ba si ano? Wag mo sabihin yung lugar. Nakalimutan ko sa basta malayo. As in, basta yung malayo siya na probinsya. Sa sobrang comfortable niya sa amin, sobrang transparent. Yung tipong makiki-birthday lang siya sa kapitbahay, sasabihin niya sa amin, teka lang po, makiki-birthday lang ako, wala ako 2 hours. So maya pagkadating, teka lang po, bibili lang ako, teka lang po. So dumating na sa point na parang, sa sobrang, Maya na. oo, mayat-maya na siya. Siyempre, lahat ng bagay naman talaga. May parang limit na parang mabait kami, pero hindi, kung natatamaan na yung clients, yung work mo, we need to discipline you. Hanggang parang binibigyan kasi namin ng 2 months ang pinakamatagal namin. Kasi alam mo na yun, malaki ka na eh. Isa lang naman yung rule eh. Deadline is deadline. Yun kami. Yes. Deadline is deadline. So, kailangan yung output. Pwede kang mo mag-swimming dyan, pero deadline is deadline. Maki-Shanghai ka muna dyan. Tama. Pero, Oo. So, ano naman, mabilis siya, pero kasi ang problema sa kanya, sa sobrang bilis niya, nako-compromise na yung quality. So, hindi rin natin gusto yun. So, yun siya. So, And- kinat namin siya. Oo. Pero, So guys, deadline is deadline. Okay? Tandaan nyo mabuti yan. ganun siya. I'm sure minamadali rin niya, no? Pagka siguro, dahil wala na siya maghapon, pagdating niya, mamadaliin niya na. Kakram niya yung, so yun, nakakompromise yung quality ng work. Ayan, kinat namin, pero hindi kasi ako yung nakikipag-usap. Meron kasing level yan. Yung dalawang kanang kamay ko na, si Haru and Kate, si Haru yung nakikipag-usap pag sobrang severe na. Pero pag yun talagang ako na, yung tatanggalin na, ako na yung nakikipag-usap. Pero yun, kinausap ng mga friend, ng mga kapartner ko. Okay naman, gusto ko rin sila nakikipag-usap kasi napaka-gentle. Alam mo yung tatanggalin ka na, tapos hindi mo pa rin alam. Para mga Ilonggo, pupupoin ka na, ano pa rin. yung malambing pa rin yung ano Malambing mo. pa rin to, no? Nakakainis Weakness ka, no? namin yung magtanggal ng tao. Weakness namin yan. Mag-asawa. Ganun. Ang hirap din kasi naman. Totoo Diba? yan. Parang maawa ka rin. Oo. Pero at the end of the day, kailangan mo siyang gawin kasi yung business, yung progress yun, Exactly. nakasalalay dun eh. Ano na lang, dahil lagi siya nag-ML, ang ginawa nung partner ko, ganito lang yan. Parang sa ML yan. Ikaw, ano ka lang, grandmaster, pero kailangan namin mythic level, kaya we'll need to let you go. O, nagets niya? O, sige, okay lang. Kasi ginamit yung ML reference. Pero yeah, ganun lang. Friend pa rin namin siya hanggang ngayon. So, yun kami. So maganda yung part ways Yung niyo. pagpa-part ways. That's good. Oo. That's good. Yeah. So, by the way, Kailangan guys mag-ML din kayo. so how do you balance yung kumbaga creativity
dun sa gusto ng client. Kasi minsan, di ba, may mga Yes. clients na parang, ay, ito yung gusto ko lang. Pero hindi, kami yung hinire nyo eh. Ito yung mas maganda dyan. Kaya guess nyo? Okay. So, paano nyo yun binabalance out? Do you compromise na lang or ini-explain nyo ng technical kay client? Kasi ako, pag ganun, may makulit na client, hindi, te-technicalin ko talaga, hindi yan mag-work. Diretso ko siya, to be honest. Kasi alam ko talaga na hindi mag-work yung gusto niya mangyari. So, I have to be straightforward kasi pag ginawa namin yung gusto niya, ako rin yung mapapahamak. Papangit. Yes, Ah. totoo. So, kayo, how do you deal with it? Kay Emil muna. Ikaw muna. Ako, pag ganun yung client, pinapakwento ko muna siya doon sa company niya eh. Kung ano ba yung nangyari talaga or ano ba yung mga needs niya na hinahanap. Ganyan. Hanggang ito na yung idadrop ko na yung ito yung mga naging problem mo eh. Bibigyan namin siya ng ng mga questionnaire. May handa na kaming questionnaire niyan sa client. Bago kami mag-start. Nice. Para wala nang bakit ganito, ganyan. Eh, yung sinagot mo eh. Ah, Yung sinagot mo eh. Written. Meron na kaming written. Nakasulat eh. Oo. Oh. Bakit ano yung gusto mong kulay? Ganyan. Mamimili na lang siya doon. Oo Blue, nga, red, no? yellow. Red, Red, yun ganyan. Tapos, saka namin isa-summary sa meeting. Ma'am, dahil red Based- yung gusto nyo, Ito yung- pero hindi tatama tong red, medyo red lang natin. Ganyan. Ayun. Yun, inaano lang din namin siya, binibigyan din namin ng knowledge. Ganda yung process na yun. Very smooth Hindi yung pwede ito yung gusto mo, yung gusto mo eh, parang susundin na lang. Hindi mo pwede sabihin sa kanya, red ang gusto ko. Hindi, pangit yan, ma'am. Oo. Hindi pwedeng ganun. Hindi naman pwede. Pangit. Baka alisin ka na mamaya. Or hindi mo ma-hook or Tama. Sa ganda. question muna. Question muna. Ganda nun. I enjoy the conversation kasi Quiz natututo rin. funnel. Para siyang quiz. Sa amin kasi may ganun kami na sa lead generation na parang quiz funnel. Kung baga kina-qualify mo muna si clients. Pero more on sa lead generation kasi siya. Pero kung baga pati sa clients din pala, pwede mo nang i-apply. You have this yung sa pag-preference niya, pagdating sa creatives, let's say sa video editing or sa Yes. yung sa ad. Kasi pagtatagpuin nyo yung gusto nyo eh. So compromise din natin. No? Pagtatagpuin nyo Pero- yung gusto nyo eh. Oo nga. Maganda yun. Tapos, ano ba yung mga... Mamaya. Sige, so parang onboarding yon, part talaga ng onboarding nyo. Onboarding. And then you just, kumbaga, verify pag meet up nyo sa over Zoom. Okay. Ganda. Minsan kasi hindi naman din lahat ng... Kunyari, expert ka, hindi naman din lahat yan tatama dun sa ano eh. Yes, tama ka. Tapos minsan yung kliyente pa yung mas tama talaga eh. Correct. Yun kaya nagbi-meet lang kami sa gitna. Then kung ikaw yung pinapabayaan ng client, edi Bigo ano lang. mo na, pagkakataon mo nang ilabas yung skill mo talaga. Yun lang. Ikaw, Leah, do you have something to add to that? Ano yung, from your own perspective? Meron ba kaming ganun na client siya? Sa kanya kasi yung first phase. So, pag first phase, ayan, gusto na ni client, tapos nagkasundo na sila. Sa amin, yung second phase na parang ayaw niya yung output based dun sa inano niya. Gagawin namin, sige, kung ano yung gusto mo, gagawin muna namin. Pero mag-effort kami ng doble. Kasi, papakita namin itong gusto niya, tapos papakita namin kung ano yung version namin. So, lagi namin, pag sinesend namin sa kanya, may Ganda rin yan, comparison. Hey ma'am, based on what you said, but we made a version na sa amin. Tingin namin. And then let us know what you think. Especially Okay, pag okay. branding. Magja-judge. Love it. Especially pag yung visual identity. So, ganyan, dalawang ganun na mahaba. Yeah, I like it. So, ang mangyayari, if-fusion niya yung gusto niya sa ginawa namin, so, yun nga, nag-compromise pa rin yung gusto. Pero sa amin, visual representation na, ito na yun. Ito na yung gusto mo, ito yung ginawa Ginagawa namin. ko rin sa client, gumagawa ko ng pangit saka isang maganda. Kasi, Tapos, edi kung mapili yung pangit, siya yung namili nun. Kumbaga wala sa yung bola. Ikaw may kasalanan niya. Kung Ikaw maganda, pumili niyan eh. kung maganda yung napili kong gawain, yung first choice ko, edi jackpot ka. Yeah. Sa'yo pa yung puri. Pero, at the end of the day, babayaran ka pa rin niya. Yes. Baka may bonus ka pa pag sobrang nagdansa. Siya yung namili.
yun, technique yun. Gawa kayong pangit saka maganda. Tapos ipacheck nyo. Sureball yan. Oo. Kasi dalawang sagot lang, yes or no lang eh, no? Ayun Pangit na. at maganda eh. Oo. Saan ka? Hindi, saka sabi ng professor ko dati, wala naman talagang middle lang eh. Pangit at maganda lang yan. Yung sa creative, pangit at maganda lang pagpipilian. Wala yung medyo pangit to eh. Medyo maganda wala. Pangit at maganda lang yan. Tsaka tanggapin na natin sa creative field, hindi talaga alam 90% ng client, they don't know what they want until nakita nila. True. So you have to guide So, them. yan. I really agree with that. Talagang sobrang relate ako. Tapos pa bago-bago na isip, ay pa mas maganda to. Tapos tanggalin mo nga yung ganito. Tapos nakakasampung revision na po tayo, sir! Yeah. Tapos sasabihin nila, sorry masasaktan ka dito. Pero yung pinakaunang revision pala gusto Oo, ko. Yung pala yun. Totoo. Pero naka-20 ka na revision. Oo. Sa Kaya ulo. siguro ay hindi yung isa sa mga ng mga Pilipino kung bakit gusto nila 3 revision lang. Oo. Kasi sobrang iba kasing kliyente nananamantala din. $4 na nga lang pero ang binabayad mo. 'Di ba may ganon? 'Di ba? Tapos tapos gusto mo pa ng ng pang $20 per hour. 30 hello. Diyan sa US kung kukuha ka $35 per hour. 'Di ba? Ano mo, you pay peanuts, you get monkey. Totoo naman, 'di ba? Tama. Di ba? That's why you pay well. Yes. Di ba? Huwag mong tipirin kasi pagka tinitipid mo, nakakakuha ka ng substandard, ayaw mo. Ngayon, pagka ayaw mo, yung output, magreklamo ka hanggang sa mag-drop off ka. Eh, magkano bang in-invest mo? This is actually general, guys, ha? General. Tanda, you pay peanuts, you get monkey. Wala naman kasi talaga, kung gagastos ka, pa isang masakit na lang, at alam mo na solid din. And you're shooting for long term. If it's for your business, definitely, wag mo lang tipirin. Tipirin mo lang pagka yung tipong nag-ano ka na, yung tipong alam mo na talo ka. Pero kung alam mo, ibubuhos ng tao, yung mismong dugot, pawis at buhay niya dun sa gagawin niya, ba't mo titipirin? Hindi po nasa Pilipinas kami, nasa US kayo, di ba? So, bakit podcast namin to? Sasabihin namin kung anong gusto namin sabihin. Siya yung bida. And lalo crucial para sa business nila yung Yes. gagawin. The work. Exactly. Kaya nga sila to begin with, kaya nga tayo kukunin. Diba? Kasi alam nila na napakalaking impact nun para sa business nila. Pero may counter ako kay Kuya Torm. Kasi sinabi mo na parang dapat sa una pa lang kung mababa, dapat yung bibigay mo lang is yung kung magkano yung binabayad sa'yo. Pero kasi marami kaming clients na yung nagtagal sa amin, yun yung parang, ano yun yung maraming demand. Pero kasi, pinapakita namin na, sige, you're paying me, let's say, $10 lang na dapat $25 per hour. Tatanggapin ko to. But I'll let you see kung paano ako nag-struggle. Tapos pag nakita nila, at the end of the project, sasabihin namin na, this is how it went. Lagi kami may report na ganun. So with this $10 that yung napagkasunduan natin, the minimum na dapat lang nagagawin namin for this $10 is ganito. But we did blah 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 ang haba. So with this work, I think if you're going to continue with us, we will charge Doon ka you na with mag-upsell, 25. no? Yeah. Doon ka na magre-renegotiate. Doon mo na kasi makikita nila dapat na ay nahirapan pala. Ganon. Pag nahirapan, yun na siya gigilty na ay ang dami ko pala napagawa. Sige, next time ganito na. So ganon. Doon namin nakuha yung hanggang ngayon client namin for 3 years. Yan siya. Pero hindi ko naman sinasabi na mali kay Kuya Tor. Meron din talaga na dapat, kung alam mo talaga na you're very good at this, yun. Dapat maningil ka na ng malaki or dapat, ka na, yung kung magkano lang yung binabayad, yun lang yung di-deliver mo. May ka na naman. It's up to you and pero maganda rin yung method na gano'n, no? I mean, marami akong napupulot din, Kayong dalawa. Kasi bago lang ako sa agency. This year lang kami na partner. Okay. Hindi kasi, gusto ko talagang, ewan ko kung ikakat to or what, pero gusto ko lang sabihin na
Yung sa agency kasi, sa dami ng mga parang, yung community ng freelancer na dapat maging agency owner ka na, pinaplant sa utak mo na dapat premium ka agad eh. Pero hindi kayo nga eh, after graduation nyo, for sure 10,000 lang yung first paycheck nyo eh. 12 naman, O, 12 naman. Ako Ikaw 10. naman. Ako ako sa 10 hanggang pakyat ng pakyat. Pero kita. hindi pwede ganun eh. Sa age Yes. ngayon, patunayan mo muna kahit isang buwan na parang okay ka kunin. Hindi yung parang gusto mo kaagad, oh, may agency ako, dapat $50,000 ang babayad mo sa akin for this kind of service. Di ganun. Kaya may test edit eh. Ayun nga. Tinatawag eh. And if ever that we both good fit to each other, definitely we can collaborate and work not for you but with you. With you. Yes. Exactly. Kasi ganun lagi dapat eh. Oo. Oh, kasi if freelancing guys is not a job. Freelancing is a business for you to run. Now, if you think that freelancing is a job, doon na tayo nagkakaroon ng problema. Kasi number one, yung kliyente ninyo hindi po binabayaran ng benefits. Okay? SSS mo. Yung SSS Pag-ibig PhilHealth mo. So ngayon, most likely, ang kliyente ninyo, kayo ay isang contractor at sila ay isang client. So you need to treat this work that you're doing as what? As your business. Ngayon, kung mamahalin mo yung negosyo mo, mas lalago. Yes. At doon ka na mag-expand at mag-i-scale. Exactly. And you always think that this client, kailangan tignan niya ako as a small, medium enterprise. Hindi niya ako titignan as empleyado niya. Exactly. 'Di ba? Kasi mostly nagiging common misconception pagka mga bago sa freelancing, 'di ba? They felt and they think like, ay, teka lang. Okay lang. Empleyado naman ako ni ganito. Ha? Are they paying your benefits? Di ba? Totoo naman. And nagiging comfortable na sila sa ganun. And then pagka tandaan niya, there's no such thing as job security, ha? Totoo. Lalo na pagkadating sa ganitong industriya. Ay, oo. Okay? As much as possible, you need to look at what you're doing as a business. Totoo. Correct. Exactly. So yun lang naman. And, High risk, high reward siya eh. exactly. And kung ganun, dapat focus ka sa pagbigay ng value. Exactly, that's true. Regardless of your level. Pero lalo na, like sa nabanggit ni Lia, sa mga nagsisimula pa lang. Kasi, anong pakialam ni client, kahit sinong client, kung nagsisimula ka pa lang, or matagal ka na sa freelancing, di ba? Wala silang pakialam dun. Ang gusto nila is yung output at the end of the day. So, for you to charge premium, dapat yung output mo, yung value na bibigay mo, siyempre, premium din. So, anyways, let's continue on that. Mamaya, we'll just have a short break, short commercial, guys. See you guys later. Yun. This podcast is all about freelancing, digital marketing, self-development, and online entrepreneurship. Madami kaming mga naka-line up na guests na naka-breakthrough na sa kani-kanilang mga businesses using the power of digital marketing. So don't forget to like, subscribe, and click the notification bell button. And now mga kahusay, back to our episode. Welcome back mga kahusay. So ito naman ang next question natin sa ating agency owner dito. Ito, this is one of the questions that I want to ask Leah about the agency building. Okay. Paano mo binabalance ang pagiging isang agency owner? Okay? At ang isang pagiging tao, as a Leah. Asalia. Kasi, to give you a direct answer, paano ko ba mabalance? Siya? Balancing ngayon kasi I have people working for me. So, ito yung sinasabi ng mga ibang digital, na mga freelancer na yung CEO lifestyle. Pero hindi pa naman ako ganun kayaman. Parang just very blessed na kahit 4 p.m. ako magising. Okay lang. Pagkakita ko, napasa na lahat. Okay na, wala, ganun. So, siguro ang pwede na lang na gawin or kailangan i-aim ng mga tao is yun nga, find the right people who love your
business or your agency kasi mababalance out mo yung buhay mo as an owner. Kasi yun nga yung goal eh. Kaya ka nag-agency pati at nagle-leverage ka ng mga tao to do your work, ma-duplicate yung skill mo para ikaw magawa mo pa yung mga vision mo, ina-envision mo. Kasi may tao ka nga, pero kung wala kang long-term vision for your agency, mamamatay at mamamatay yan. So, sila, natutuwa ako sa mga teammates ko kasi sasabihin nila sa akin, sige Lia, kami na dito, basta ikaw, maghanap ka lang ng client yung tingin mong okay, tsaka yung magplano ka pa kung ano pa yung pwede kay Brighton. So, with those kind of people, para ako nanalo sa jackpot talaga. Minsan talaga, lagi ko sa kanila sinasabi na, di ko alam kung ano ginawa ko para meron kayo. Kasi talagang, they really trust you eh. So, to give back to them, kailangan ikaw din, you should do your best. And then, pag ginagawa mo na yun, everything balances out. Sila din, nagkakaroon ng magandang work-life balance. Tapos ikaw din, as an owner, parang CEO lifestyle na parang kahit pumunta ka sa Davao, sa Cebu, okay lang. Makikipag-meeting ka na lang. Ganon. Yun, ganon siya. Yun lang. Okay. Salamat for answering, Leah. And ang ganda nun, ha? So it boils down to having the right people that loves your agency. Loves your business. Yun ang first and foremost. And I'm sure yung system in place din. In place din. Yeah. Core team talaga. Core team Exactly. talaga. Exactly. Yung word talaga is love and passion. Yung may mga passion talaga sa kung ano yung ginagawa nila. And papunta tayo kay Emil, ha? I have a similar question. Kasi, di ba, freelancer ka and also you have your own business din. Yan. And apart from Okay. the agency, which is yung fun box. Meron ka pa bang iba? Alam ko meron ka pang rental Marami pa yan. van. Marami ka pang ibang business. Alam ko meron ka rin plano na i-launch sa t-shirt business, di ba? Hindi. Trinay ko lang. Try mo lang. Pero right now, ngayon, is fun box yung fun box tumatakbo. po. And meron pang iba aside dun sa fun box. Yung pa rin. Freelancer pa rin. Freelancer and fun box. So, ikaw naman, paano mo nababalance yung work and life mo? Siguro, sa pagmumul. Hindi, nababalance namin yan. Siguro, niyayaya ko rin siya sa labas. Punta sa ganyan. Lalo na sa, yung mga creative, mahilig yan sa, sa museum. Yan, makakatulong yun sa inyo. Then, suggest ko lang na medyo, yung sa mga creative kasi medyo naka-zoom in yan sa sa laptop. Sabi ko, ang inaano ko palagi sa kanila is mag-zoom out kayo para makita nyo yung mga bagay-bagay na hindi nyo nakikita kasi minsan pag sobrang focus ka na dun sa trabaho mo, parang yun na yung pinaka-relax mo eh. Nare-relax ka masyado dun sa sa trabaho, tapos hindi mo pala alam, sobrang napopoison na yung creativeness mo. Nawawala yung creative juice. Nawawala na sa sobrang focus mo. Mag-zoom out kayo. Yun lang. Meron din kami yung pambalance sa team namin, di lang sa amin. So, every end of month, we have this thing called Food Trip Friday. So, sagot siya ni Bright Ad. Tapos, magbibigay kami ng pera via GCash. Tapos, orderin mo lahat ng gusto mo dun sa pera na yun. Tapos, Magkano ba itong pera na to? dati kasi dati nung onti lang kami, mga 500, ganyan. Pero ngayon, dumami na, 10 na kami. Mga nasa 200 to 300 pesos per tao. So, not bad na rin, no? Oo. Jollibee na rin Starbucks na na din. full meal, ah. Merienda nga lang eh. Merienda 200. Oo. May daily huddle kami, yung tawag. So, yun kasing daily huddle, it's a catch-up na parang, ano yung ginagawa mo for the day? Yung tawag namin is may focus and blockers ka ba for the day? Yung focus, yung ano yung dapat mong tapusin for the day. Blockers is something na nagpapahinder sa'yo para matapos yung task na yon. So, every time na nagagano kami, every Food Trip Friday, we end it na naka-on yung camera namin, tas kumakain kami sabay-sabay. And then may games kami lagi na naka-ready. And then after nun, meron din kami every 2 months, lumalabas kami, nag-EK kami, care of Bright Ad. So, yun lang yung parang, it helps kasi pag kunwari, sa agency owner ka, meron kang puso, kung kunwari ako, puso ko is
graphic designer din ako. So, alam ko yung feeling ng designer na nababurnout. So, yung sinasabi niya na nagmo-mall, nagmo-museum, yun yung iniisip ko na, yun din yung gagawin nila kasi creative kaming lahat So, yun yung ginagawa namin every 2 months. So, we try to balance out, hindi lang sa amin kasi it would be unfair kung kami lang yung nasasarapan. So, sila din, dapat, always fair kami. So, yun, lumalabas kami. Recently, nag-EK kami. Tapos ngayon, may bala kami ngayong May or June. Magtatagaytay naman kami, mag-sky ranch kami. Parang, yun lang, ayoko kasing nakikita na nabuburnout kasi mako-compromise yung quality ng gawa. And then, ang meron kaming house rule, nakalagay doon, i-balance mo yung buhay mo kasi we don't like yung parang overwork and burnout na employee. When you do the thing that you love, especially on the weekends, at bumalik ka sa amin ng Monday, energized ka. You're full of creativity and Yes. yung kung ano mang bagay. So, yun. Pag may nagsasabi sa amin na sobrang sobrang lungkot ko, nade-depress ako, kami na yung nagpupumilit na, huwag kang pumasok ganyan. So, pag kinabukasan or after 2 days, pumasok siya, yun, masigla na siya, refresh Bad na siya. energy kasi pagka Oo, ganon. So, yun siya. Ganda. Galing. Ganda yung what you're doing. Building a culture and pati yung breather ng mga tao na Yes. pinagdaanan nyo rin, I'm sure. So, tinatry nyo sila Ganon. idamay. Ka-breather din sila. Paano nyo pinipiga yung creative juices ng mga Na mga tao? tao. Let's start with Emil. Pinipiga, pinakamahirap na tanong yan Pinipiga kasi pigang-piga na rin ako Hindi mo napipiga. Napipiga na rin ako sa mga creative juices ko Siguro binibigan ko sila ng mga movies na pwede nilang panoodin. Mga ganyan. Or magpapa-inspire sa kanila. Katulad nung mga or yung mga movie na hindi masyadong reality kasi masyado na tayo nasa reality. Manonood pa kayo ng parang reality show. Tas heavy pa. Para sa akin manood kayo ng cartoons. Kasi yun hindi totoo. Labas muna kayo sa reality, di ba? Yun, para sa akin ganun lang yung ginagawa ko rin. Ikaw, Lia. Pagpiga. Hindi naman term is pagpiga. Pag-enhance ng creative juice nila. Every Wednesday, we have a day that is called Learning Wednesday. And then, we watch yung mga parang videos sa YouTube like yung parang inspirational. And then, doon sa mga kasi meron silang work email. So, doon sa mga parang Google tabs nila, may parang pinapalagay kami na extension musli at pangalan. Color Yun. musli. Doon sila sabi namin, bibigyan namin kayo ng 1 oras or ng 4 hours. Search lang kayo dyan sa Behance, sa lahat. Ganun lang sila. Pinterest. Pinterest, Yan. ganyan. Pinterest. So, best yan. tapos after nun, sa Learning Wednesday, nagsasabihan sila ng mga processes nila, kung ano yung mga nahanap nila. Nagsishare, kumbaga collaborating na, uy, nakita nyo to, ito yung nakita ko. Uy, pwede mo yun apply dun sa client natin. Ganun sila. So, yun siya. Giving, yung mga videos to watch, yung mga, kasi talaga yung kung ako lang sabihin ko, yung creative people, they really think different talaga. Hindi mo sila pwedeng pa-watch ng simple lang na mga parang movie. They'll get bored. Kailangan mo may lalim dapat. may dun lalim sa or parang the yung essence. talagang oo. Kahapon lang nagbanggit sa akin yung isa kong partner na si Haro. Nanonood daw siya sa Netflix ng The House. Stop motion siya. Tapos pagkatingin ko, maganda siya. Parang siyang cartoon na stop motion, parang yung The Little Prince na stop motion. Pero ang ganda niya. Tapos yun, naman daw, okay naman, na-inspire siya and nakakaisip siya ng mga things to apply sa mga client. Ganun. So, kumbaga, parang nurture nyo Yes, yun talaga yung yung mga term. tao instead of piga. I love it. I love Yo, the nurture. approach. Kasi parang piga, it's Pinipilit mo Sige, mag-work ka para sa akin. Dapat mapiga mo lang. yeah. Dapat maganda yung Iba rin- output mo. Ganyan. And iba rin kasi pag babae. Ah. Pag sa babae, it's more gentle. Tsaka mother figure. Ah, Unlike pagka sa atin Pagka galing sa atin, parang sure ka agad pagka lalaki. Tsaka straightforward kasi pag lalaki.
Very straightforward. So love it. Ibang approach. And buti sumama ka, napilit ka na yun. Kasi ibang perspective eh. Kasi Sabi ko nga, kailangan ng girl power dun. True. And I agree. Galing. Ano siya, kailangan yung mga ka-work mo, workplace bestie. Parang ganon. And then yung talagang sobrang nag-uusap sila, yung talagang sobrang parang feeling mo you belong. Ganon. Kasi sa mundo ngayon, parang habang patanda tayo ng patanda, parang paunti yung friends natin. Pero if you have workplace besties and yung parang at the same time is workmate mo nga, it's not so bad pag nag-work ka. So, yun yung sinasabi sa akin ng mga tao ko na, yun, buti na lang yun yung nagawa natin, ganyan. And then yun nga, we always use gentle words. Nurture, not yung piga. Yung parang, basta yung mga ganong bagay. So, yun siya. Iba rin kasi pag talagang may babae. Iba yung approach, mas gentle. And by the way, sige bro, go ahead, come muna. Ako na question, additional question. Okay. How do you push your people, to level up? To level up. Hindi namin sila pinipilit when they feel it's right. Na, kunwari, we always ask them every 3 months, tatanungin namin, kamusta ka na sa ginagawa mo? Meron kaming tao na gusto mag-SMM. Sabi niya, okay naman yung graphics. Classmate namin siya ng college. Pero parang gusto ko mag-SMM, gusto ko mag-copywriting. So, tatanungin namin, do you feel na pag nilagay ka namin dito, magiging okay ka dun? Sabi niya, okay naman. Tapos yun, sabihin ko, sige, meron tayong parang local, tapos pwede mo siyang pag-practicean, ganon. So, yun siya. Ganon yung ginagawa niya. Pero in terms na kung yung level up ng skill, tatanungin namin kung how can we support her pa. Tapos sabi niya, Lia, gusto ko kasi matuto ng Figma. Gusto ko matuto ng ganito. O sige, kung ano yung gusto nila, you give it to them. Kasi unang-una, I really think na yung mga nagsasabi nun sa'yo, walang kakayanan talagang kumuha ng ganon. If sinabi nila yan sa'yo, they're hoping na matulungan mo sila. And who are you to not help them? Ayun, may nabasa kasi ako minsan na quote na parang, a narcissistic leader, siya yung parang kukunin lang yung skill mo. But a humble leader, siya yung mag-nurture ng skill mo. Pero yung the best na leader, yun yung mag-enhance pa sobra ng skill mo. So I think yun yung gusto namin na direction. Na kung ano man yung gusto nila, we give it to them and we give them the best resources out there. And then ipapatry namin palagi sa kanila, sa client. Ayun, nagiging nagiging okay naman, and then lagi naming disclaimer, hindi lang sa amin pwede mo to gamitin sa iba mong client so you can get better. Ayun. It's always not na pinagdadamot mo na sa amin lang kasi binigyan ka namin. But when you say na parang, sige, sa ibang client mo rin, babalik lagi yan sa'yo. Na, nagawa ko to sa client ko, gagawin ko rin sa inyo. Ganon siya. Minsan nga, pinagbi-business niya pa. Business kayo. Sinasabi Habang ko, nagbi-freelance kayo, mag-business kayo. sinasabi ko pa kung ano yung pwedeng makonect sa Bright Ad. Kung wala pa kaming partner ng printing printing business. O sino sa inyo, sabi ko gusto mag-printing business para pag may local client tayo, sa inyo kami didiretso. Ganon. It's always talaga yung helping people. Kaya, ayun, pag-iisipan nila. And I agree doon na tutulungan mo rin na mag-add ng extra revenue. Oo. Extra income source. Kasi kahit kami, even sa mga students natin, di ba? Alam mo yan, i-discuss namin yan na kung makabelo na kayo, pwede kayong mag-add ng revenue stream to help with your career. Kasi, like sa negotiation, magagamit mo yun eh. Like kunyari, nagsisimula ka pa lang, ang hirap mag-negotiate ng mas mataas na rate. Oo. Di ba? Kung alam mo na wala ka ng ibang magiging source of income. So, ang mangyayari, kakagat ka lang sa client, sige, talagang po, wala, kailangan ko na eh. Kakagat ka na sige, okay na yan. Diba? Pero pag meron kang, alam mo na may iba pa akong income source, kumbaga, okay lang, sige, pag di ka pumayag, next. So, nagagamit mo yun talaga, di ba? Do you have any other follow-up question? So, sige. So,
Okay. Dito tayo. Alam naman natin, ang dami na nagbago sa digital age. Okay. Andun na si Yes. AI, diba? And AI ginagamit sa marami, sa creatives, Canva, may AI na. Sa mga video editing din. Meron na. Infused na yung AI. We have Sora AI, just released nitong February. So, how do you guys adapt with the current changes, and ano yung ginagawa nyo para do you use AI, do you encourage your team na gamitin siya sa work, or totally hardcore na like paggamit ng Figma yung pa rin, or yung ginagamit sa Adobe ano yun, yung sa mga Photoshop, creatives ah. o Photoshop pa rin. Para sa akin, ano yan eh. Isa ako sa hater ng Canva dati. nung pumasok si Canva sa creative industry, sabi ko, ba't nila ginaganto na yung creative ng mga tao? Ganyan. Plug and play. Oo, mag-search ka lang ng flower, may flower na eh. Ganyan. Tapos, dati, ayaw ko yun. Ngayon, gustong-gusto ko na yun. Yung Canva, sobrang nakakatulong yan, lalo na sa multitasking ng mga layouts, creative. Tapos, yan din minsan yung hinahanap ng client sa ibang bansa. Minsan nga, yung client na yung nagbibigay sa'yo ng Canva file. Tapos, kasi, yung mga kliyente, mahilig talaga mangilam yan eh. So, yung Canva is parang collaboration yan. Yes, tama. Collaboration yan ng creative. So, kung may i-edit sila, kaya nilang i-edit na. Yes, tama. Yun. Para sa akin, okay yung mga nangyayari ngayon. Lalo na yung ChatGPT na yan. Nasasagot nila lahat yan. Pero, meron bang premium nun? ChatGPT, DALL-E. Hindi ko pa na-try kung nag-iiba yung words niya. Yun lang. Tsaka ang Canva may DALL-E na eh. Ay, meron na ba? Yes, may DALL-E na ang Canva. Kasama yun sa current plan or Yes. mag-update ka pa? Hindi, Oh. kasama na. Basta Punta paid, sa sa apps. paid plan. Sa paid. Saka alam ko nakikipag-partner na si Affinity sa kanya eh. Oh, wow. Oo. Which, maraming debate yan kung good ah, thing or bad thing actually. Yun nga. So, tinatalo na si Photoshop, si Adobe. Oo. Tinatalo na nila. Meron ulit si Adobe ulit. May AI naman siya, saka generative. Lumalaban na rin siya, no? AI Lumalaban siya, pero mas mabilis talaga si Canva sa ngayon. Lalo na yung multi, yung madaming, kunya, pwede kayo mag-collab. Yun. Sa mismo, yung just send me the link and I will be the one doing Sobrang, it. sobrang seamless. dali, Sobrang dali. Example, katulad ng ginagawa ko sa team. Mon, pagka natapos mo na yung pakibigay na lang sa akin yung link ng Canva just in case. Katulad ako din, pagka natapos ko na yung thumbnail. Tapos ko yung thumbnail. Bibigay ko lahat kay Mon. Mon, okay na ba to? Ano ba, as a creative director, may pwede ka bang gawin dito? Pwede mo ma-enhance? So, before we get into it, before we post it, kailangan approval mo din. Even na ako yung may-ari, di ba? Kailangan pa rin kasi syempre, di mo naman expertise talaga eh. Oo. Expertise ngayon, edi, you pay them nga eh, di ba? You pay them. So, ngayon, you trust them as well as yung decision making nila, yung discretion nila sa paggawa ng So, kaya nga sila nandyan eh. Just for them to guide you and for you to be much better when it comes to decision making as well. Diba? And pagdating sa video editing, guys, ginagamit mo ba AI? Meron kayong tool na ginagamit? Kakakita ko lang kanina kay Adobe rin, meron din siyang AI. Meron din siya. Yung designer namin, gumagamit din. Ginagamit niya? Kasi ako, nagulat din ako sa output nung Opus Clip. Pinakita lang sa amin nung isang editor. Kasi yung podcast na shoot namin nung last time, ginamitan niya ng Opus Clip. Tapos siya na yung automatic na pipili ng mga sensible clips. Yes. And okay naman yung output. Nagulat din ako eh. Parang lahat yan, si Opus Clip. May AI lumalabas sa text na. Yes, kasama na yung text. Ang galing nga Kasama na. As in yung nakat na siya. And nilagyan niya ng mga text and even emojis. No? May binili nga ako recently, parang Opus Clip din, Minvo. So, i-implement pa lang namin soon. Maybe next week. Ang mangyayari, siya na rin pipili ng clip. Siya na yung maglalagay ng text, pati yung the right and sensible emojis. And even yung mga B-rolls. Yes, mga B-rolls. So, excited din ako. Auto-edit na. Oh, exactly. Kasi alam This is naman the natin. best part. Ang best part nun,
nandun pa yung virality score. Alam nila. Yes, Galing natitik niya yung virality score. May reels ka na, automatic. Oo. Yun. Ayun. Yes, pang-post sa tama. Reels, TikToks, and Shorts. Oo, galing Opus naman. clip. Minvo. Minvo, baka naman. Di ba? Galing na. Yung ChatGPT, sobrang ano rin eh. Sobrang dumali yung buhay ko. Oo. As in, sa lahat siya, social media. Lalo hindi ako copywriter. Ayoko nung copy eh. Pagkasulat, Yan na yung bagong Google. yun Oo, ako rin. Nagtatanong ako dun. Kuwari Yun ako din. magpapasweldo ko. How much is the OT to this? Ah. Sa nanap ko, galing. Oo, di ba? I can't imagine my life now nang walang ChatGPT. Totoo lang. True. Minsan nga kahit post ko lang sa Facebook na personal, tina-ChatGPT. Ako rin minsan. Give me some caption. Totoo yan. Make it nice and natural tone. Charot. Yeah. And not AI sounding. Humanize everything. Including the keywords and the curation of keywords and the hashtag. Galing Yun na lahat. Even caption limit, ilang words limit, di ba? Kasi iba-ibang platforms, may iba-ibang limit din. Pagdating sa advertisement, yung mga placement ng mga text, iba-iba rin yung mga limits. So, pinilalagay din namin sa prompt yun. So in creating kay Emil muna. Emil, in creating ad creatives when it comes to digital, 'di ba? Ano yung mga best practices nyo na ginagawa at ini-implement mismo yung kayo as a creative industry, as someone who is also in the creative industry, 'di ba? Napapatok at alam yung bababa yung ad cost Let's say sa Facebook ads. sa Facebook ads. Nabawas ng client. Bali, ini-implement ko pa rin dyan yung yung 80-20%. 80% image, 20% text. Yun. Tapos, kung sa style naman, siguro wag masyadong ma-stress dun sa personal style ng isang graphic designer. Sumunod ka lang dun sa mga nangyayari kung ano yung pinaka-the best na layout or design. Sundin mo lang, wala naman mawawala sa'yo eh. Alam mo pa rin yung style mo hanggang sa huli. Yun, don't stress too much on your personal style. Yun, don't... Ayoko umarap! Yun, creatives, don't stress too much on your personal style. Kasi at the end of the day, gagawin mo pa rin yun. And you mean magbibigay din kasi si client ng parang layout? Parang when you say personal style, Hindi, yung ibang creative kasi may mga may mga pride yan eh. Na Yes. hindi ganito ganito lang. dapat. Ganito lang yung style ko, laging bold yung text. Yes, ganyan. yes. Hindi nila alam na yung mga hindi naman minsan effective yun eh. Yung iba minsan naka-italic lang yung mga text, ganyan. Minsan corny lang yung mga Minsan minimalist lang. minsan minimalist, minsan kailangan yung ad mo medyo corny lang eh. Hindi naman porket maganda yung ad mo is effective. Yes. Yun. That's true. Pero meron din bigat naman yung laging maganda. Ibang target audience yun, di ba? So depende rin. It depends sa brand. It depends sa brand. And nagko-collaborate din kayo, I'm sure, with yung client kung ano yung naman. gusto niya. Preference si client. O minsan personal niya yun, yung style niya, yung ano na yun. Paano ko niya, bibigay sa'yo ni client na, ayan na, bahala ka na, ito lang gusto ko. Kailangan ko na ad creative. Yun, bibigyan ko siya ng brand guidelines. Ipapakita ko yung mga mangyayari sa mga ads niya, kung ano yung kulay, font, text. Based dun sa logo and brand niya. Dun siya kukuha ng color na brand guidelines. Hindi yung ginawa lang. Kung medyo, sasabihin ko naman sa kanya na, ma'am, palitan natin yung logo nyo, medyo luma na. Yan, gagawin na rin namin yan. Logo. Okay. Yun. Sige, nakalimutan ko tuloy yung next question. May follow-up question pa Sige sana na, eh. sige. Pag-isip mo muna. Pasagutin mo natin si Lia. Sige. Lia, would you like to add something to that? Actually okay yung sinasabi niya kasi ganun din naman sa amin. Pero yung sa amin, syempre, to add sa sinabi niya, dapat yung product nung client or yung mismong yung binibenta nila, yun yung ibibida nyo sa graphics. Let's say, kunwari, fireplace.
ang usually kasing ginagawa dyan is parang lifestyle photo. Isang magandang living room. Tapos may sofang maganda, may plant na maganda, tapos may katiting na fireplace. Tapos lalagay mo kung wari, fireplace sale. So, sa graphics na yon, ano yung mapapansin nyo? Siyempre, kung malaki yung sopa, edi yung sopa yung akalain nyo na ano ba to? Na binibenta. So, ang maganda din yan is always, pag unang kita mo ng product, dapat yung mata ng mga customer, malalak ka agad dun sa product. Tapos, napapansin nyo ba, nasabi sa amin yun nung college kami, kasi magka-classmate kami, pag gumagawa ka ng ads, may mga techniques na pinapasunod mo yung mga mata ng mga... Yes. Ano tawag doon? Napapansin niyo yung ad ni Chowking sa Halo-Halo. Hindi mo makikitang parang picture lang siya ng Halo-Halo. Yes. Palaging may parang something na Nililid niya papunta yung mata mo. sa Halo-Halo. Papunta. Ganon dapat. Always bida, tsaka yung... Grabe, no? Oh, yun. Ganon. Yan siya. Malalim din siya, no? Oo, hindi lang basta-basta nag-design ka. Oo. Talagang may technicality aside sa creativity pag gumawa ka. O kasi kay Chowking, pag tumitingin ka, syempre tingin ka muna sa toppings. Yun, ganon. Tapos bababa ka na sa yung Dun sa content ng baso. Hanggang sa, ganon. magkano ba yan? Doon ka na sa presyo nag-i-end up. Parang, kasi gusto mo na siyang kainin eh. Oo, ganun siya. So, yun kailangan palaging keep in mind. Kasi, may maganda ka palaging makikitang image. Pero kung yung image na yun, hindi na ma-magnify yung mismong product, bali wala ka rin na nag-ads. Yun. Ayun siya. Galing. Right. Teka, hindi ko na isulat eh. Sige bro, lalahanin mo muna. Creative na. Creative na. Nagka-creative block eh. Ikay ka muna. Punta muna tayo sa mall mamaya. Kain tayo sa labas mamaya. Kain By the tayo way, sa labas. Kain tayo sa labas ha. May lakad ba kayo? Wala. Dito lang sa line. Sige. Sagot namin. Nakita niyo yung bagong ad ng McDo, hindi na siya Ay. red lang, tapos Ay, ang inas lang ganda. nila is amoy lang. Amoy lang ng price. Unbranded na ad. Tingin nga. First, Ganito ginawa nila. First So, unbranded, no? saan siya? Sa Netherlands ba? Parang ganun. Basta sa isang Oo. bansa, naglagay sila ng parang square lang na box na rin. Tapos, yung mga taong dumadaan, yung sa square na ganito, may butas lang. Tapos, maaamoy mo lang fries. So, syempre, sa sobrang tagal mo na nagmamakdo, yung amoy ng McDo na fries, Ang alam mo galing, na. So, yung mga naglalakad, McDo Ganito yun na. ah. Ganito na rin. Mapapabili ka tuloy. Oo, na-recognize mo kagad brand nila. Ganun kalakas ang brand nila. Oo. Yung retention, galing, di ba? no? Red lang. Unbranded. Lahat ng senses. Oo. First unbranded Sense of- billboard. First unbranded. Siya yung kauna-unahan na ganun. galing. As in, wala siyang logo. Wala. Color ng Paint lang. McDo. Paint lang ng kung ano man. Galing. Amoy lang. Kasi ngayon, ganun din kami. Like, kunyari, nagkikrave kami sa McDo, di ba? Yung tipong actually, hindi ka pa nagkikrave pala. May inaamoy ka, uy, Oo. amoy McDo yun ah. Oo. Di ba? Mapapakrave ka tuloy eh. Oo. Tsaka alam mong nasa Papagrab. McDo ka pag ganun. Oo. Ang galing, ang galing. Yun ang magaling. Na-recognize mo Grabe yun, kagad. no? Walang nakalagay na McDo. Yung So, angels yun. din Grabe. naman pag naamoy mo, angels yun. Angels yun Amoy longganisa eh. Yung sa burger machine medyo nagbago na. Nagbago Hindi na siya Agad. Iconic na hindi na siya amoy. hindi na sa burger machine yung amoy niya. Mm. Pero yung angels yan. Angel's Burger. Dito pagka pumasok ka dito, actually ito, I just want to comment Coach CJ about this. Pagka pumasok ka dito sa podcast studio, alam mo na nasa HDA ka kahit nakapikit ka. Yan. Ako, as an owner, pagkapasok ko pa lang, yung amoy, yung vibe, hindi seryoso yung vibe, ang ganda eh. Para sabi ko nga kanina, para ako nasa Jollibee na, kahit naipikit ko yung mata ko, pagka naglanghap ako ng ganun, alam ko na nasa Jollibee ako. Parang ganun ba ito, di ba? Ganun. May, ganun yung brand eh. Oo. Dito na kasi ako natutulog, bro. Iwan yung amoy mo. Kasi yung talagang sobrang, wow, ang ganda. Ang ganda. Alam mo na nasa studio ka. Na, ay, yung amoy nito. Hindi seryoso, di ba? Yung amoy bago. Na, amoy maganda. Kakagawa lang kasi talaga ng... Kaya mabango pa. Amoy plywood pa. Bago-bago Pero pa. much appreciated, bro. Much appreciated Seryoso. na...
na-appreciate mo yung itong studio natin. Kasi Yes. last year pinag-uusapan lang Yes. natin to eh. Vision lang kasi namin dati to. So, Ito studio na to. and we're happy. It's just nag-align lang lahat. Yes. Oo. Sabi kong ganun, hindi naman sa pero ito yung pangarap ko. Noon pa. Sabi kong ganun. And then nag-align. Sinabi ko yung vision kay Coach Sid na ayun, let's help other people na ganito about on how they can transition from employee to be freelance. Yan. Sabi kong ganun. And na-create namin yung Husay Digital Academy. And then nag-align din yung project manager ko dati. Hanggang ngayon pa din ang project manager ko. Oo. Yung boyfriend niya, sinama niya lang dun sa isang shoot namin ng podcast dati. Wala pa kaming studio that time And then yung boyfriend niya yung nag-direct sa amin. Aba. And ayun, ngayon creative director na Siya pala yun. Diba, nag-align lang din talaga. So yung vision niya din, magkakaganito din siya. Okay. So ay nag-align lang talaga. And sabi nga if it's God's will, it's God's will. Hindi Tsaka lang- smooth lahat. Tama. Sobrang smooth Yes, talaga tama. Pero napapansin nyo rin ba, pag yung idea nyo is to help people, mas madaling makaisip Yes. ng gagawin mo. Kesa yung pag gusto mo lang na sa'yo lang for your own gain. Ang hirap. So, may nakausap kasi kami na billionaire. Kasi yung isa namin na client, which is yung events venue, si Hardin sa Antipolo. Dinala niya kami sa yung musical for a cause. Tapos lahat ng mga millionaire, lahat ng may-ari ng museum, basta lahat nandun. Tapos nakausap ko isang babae doon na may-ari ng Children's Museum ba yun? O Children's Museum Pambata. Museum Pambata. Sabi ko, ma'am, matagal nyo na po ba itong business? How did you come about this business? Ang sabi lang niya, when you always want to help people, mas madali ka makakagawa ng business at mas kikita ka ng malaki because you always want to give out. And then yung pagpasok na lang ng pera sa'yo, it's just a bonus. So yung ginagawa niya sa Husay Digital, I'm sure talagang mag-skyrocket yan kasi it comes from a place of help nga. And marami talagang magtatangkilik dyan kasi yun nga, hindi kayo madamot. Ganun. Hindi yung iba na kailangan may bayad pa muna or kailangan magbayad ka ng 100K. Sa inyo talaga, lang, kasi alam nyo mahirap ang buhay. You want to reach out and help freelancers. Ganun. Tsaka kasi ngayon, ako honestly, yung playing field natin ngayon pantay na Oo. So, kailangan na nga natin mag-adjust because of AI Yes. Yung millennials, matatanda na tayo as millennials. Diba? Buti nga yung mga Gen Z. Kasi 2024, nagsabi sa akin one of my friends na mentor ko na. Sabi niya gano'n, 2024, lahat ng makikita mo sa workforce are already Gen Z. So you need to deal with their attitudes, their toyo. Kanya-kanyang toyo yan Ang mga millennials, ibang toyo Tama, di ba? Ang Gen X, ibang toyo. Lalo na ang baby boomers. Di ba? Iba't ibang toyo. Lalo na ngayon yung Gen Z with all the attention span that they have. Iba na talaga. So, as someone who is driving the company, the business, as an entrepreneur, you need to deal and you need to know how to adjust with them, Totoo. with their toyo. Kung paano mo siya gagawing adobo, no? Diba? So syempre, tanong lang, one last. Paano ka nag-a-adjust as an agency owner, as an entrepreneur, as someone who is in the digital stage? Okay. Paano ka nag-a-adjust sa mga toyo ng mga Gen Z, ng mga millennials, at ng team mo mismo? Ano ba? Magtoyo rin. Magtuyo na. Antayan lang natin. Charot. Wala pa akong na-experience na nagtuyo talaga sa amin Pero siguro meron akong isang na-encounter na project manager din. Siguro kasi kaya sila nagtutuyo. Para sa akin ngayon na tanda na. Kailangan mo alamin kung saan nagmumula yung toyo nila Hindi lang, kasi kumari, ang baby, hindi naman yan iiyak ng basta-basta Hindi nila kayang i-communicate, pero iiyak sila kasi may something wrong. Kumari, hindi sila makahinga or what. So,
aalamin mo or tatanungin mo. O yun, nalaman ko na parang feeling daw niya is burnt out na siya. So, yeah, tinanong ko siya and then we worked on that. O sige, kung burnout ka, huwag ka muna pumasok or isa lang muna yung task na gagawin mo for 1 month. Yun nga, yung sabi ni Kuya Torm, sasabayan mo pero in a way na gagawin mong adobo para lahat kayo makakakain dun sa toyo na yun. Ayun siya. Always know kung saan nang gagaling yung toyo. Kuwari, sa girlfriend o sa asawa, nagtotoyo. Tanggalin ng asawa! Ba yun? Ngayon ba? Tatanungin niya ako, ba't ka na naman nagtotoyo? Gutom ka ba? Ano ba ganyan? So, he's always asking kung saan nagmumula yun. Kasi ikaw, di mo ako sinabihan ng ganito, ganyan, hindi mo ginawa to. O nung nalaman niya, ay, sorry, nakalimutan ko, sige, gawin natin. So, tapos kagad yung toyo, hindi mo na pinahaba. Ayun, ganun yung ginagawa namin. Galing. Nice. Thank you very much. You're welcome. Love Dami it. natin natututunan dito. Love it. Marami rin kami napupulot. Kasi ibang perspective eh. Tapos may mga yung ginagawa nyo na parang, oh, yung gandang gawin din namin yun. Thank Sa you. creatives and sa agency. Yes, sa nasa management, leadership. sa creatives, and I'm also happy to hear yung sinabi mo about coming from a place of help. Kasi kaya nag-start tong HDA, tong academy. Kasi yan talaga. Alam nyo naman, nakailang taon na rin ako sa YouTube, no? Hindi pa naman ganun kalaki yung subscribers ko, pero kaya ako ginagawa yun kasi gusto ko talagang tumulong. Yes. So, yun, I'm allotting yung oras ko para mag-record ng tutorials. Para yung iba na gustong mag-freelance, mag-media buying, mag-SEO, kumbaga makikita nila yon na in-depth na hindi nila kailangan magbayad ng course. Sa akin kasi din, i-share ko lang din, yung Ikigai eh. Oh, actually, may course kami na binibenta namin. Pero, coming from a place of help siya, and yung Ikigai nga na term na, you're doing what you love, what you're passionate about. Yes. Tapos, kailangan siya ng mundo. Tapos, kumikita ka dito. And, magaling ka sa ginagawa mo. So, yung apat na yon yun yung Ikigai eh. So, para sa akin, check lahat yun eh. Kasi, siyempre, hindi naman tayo parang, charity. Diba? Okay na magkaroon tayo ng revenue rin so that we can continue to do kung ano yung nasa tatlong aspect ng Ikigai na sinabi ko na siyempre, kailangan siya ng mundo. Din dami natin matutulungan. Diba? Tapos happy tayo na gigising tayo sa umaga. Wow, work na naman. Unlike, I'm sure na-experience yan na pagpapasok na kayo sa Totoo. diba, employment. Ano ba yan? Nakakapagod na, kakagising mo lang eh, no? Diba? Parang gusto mo pa sana matulog, diba? Sasagupa ka na kagad sa traffic. And then, yun nga, magaling tayo sa ginagawa natin. So, like si Coach Storm, magaling siya sa ginagawa niya na coaching. May mga mentees yan talaga na pumapalo ngayon. Kasama yung previous namin na guest and iba pa sa magiging yung susunod na episodes natin. Yes. Kaya, so, abangan nyo na talagang pumapalo rin dahil minentor niya. Palong-palo na nga eh, sabi ko. Sabi ko nga, baka naman. Pa-Jollibee ka naman. Oo. Huwag na Starbucks naman tayo. Parang, malaki na, naka 7 digits na eh. Wow! Yes. Galing! Oo, sabi ko Starbucks naman tayo dyan. Huwag naman tayo Jollibee. Oo. Diba? And na-meet ko na rin yung mabait na bata rin. Si Migs. Ano pa lang nasa 20s pa lang siya. 20, Bata pa. 22. Oo, bata. Ang dami. Agency. Yes! Oh, may agency nag-start siya. na ba siya? Agency na siya. 20 plus, no? Sabi niya nga sa akin, Coach, lang mo, dahil sa inyo nakabili na ako ng sasakyan. Wow. Tsaka ng big bike. Wow. Sabi kong gano'n. Sana all Sana all. Sana all may big bike eh, no? Oo, buti lang, di ko priority yan. Bigyan niya yung mga gusto niya. Even si Steven eh, di ba? Sa bagay. Binata pa eh. Sabi ko, that's good, enjoy mo lang. As long as na-enjoy mo at ina-appreciate mo yung sarili mo, there's nothing wrong. Reward yourself. Yes, reward yourself. Kasi ang hirap, actually, this is one of the biggest common mistake ng mga freelancers and agency owners ngayon. Takot sila na i-appreciate yung sarili nila. Coach, di naman eh. Bakit ako? Hindi, totoo.
Yung tipong natatakot sila na gastosan yung sarili nila Mm-mm. to level up. Di ba? Ang mahal naman yan, makikita ko naman sa YouTube yan. Eh, di tignan mo sa YouTube. Di ba? Takot sila. Kasi if you really want, kasi ako I'm buying course up until now. But you know what? I'm investing it to myself. And Yes. this is one of the best part. Kasi yung asawa ko, pagka sinabi kong, bibili ako ng course na ganito, hindi never say no. Kahit yung kay Iman Gadzi na course grabe naman talaga. Oh, iniyak ko presyo. talaga yun iniyak ko talaga yung kay Iman na course. And masakit talaga, to be honest. Pero, sabi ko, yung nakuha kong value plus yung network around you, makakuha ka ng client eh. Totoo. Magagamit at magagamit mo siya magagamit mo. sa business mo. Oo. And if you are investing in yourself, hindi ka lang nag-i-invest sa sa inner. Pati sa outer. Example, this is one of the perfect example. Sabi nga ni Iman Gazi, bumibili siya ng relo na mamahaling relo. Ako kaya napabili din ako eh. Bakit? Kasi, sabi yung ganun, number one, ang mga watch owners, watch collectors, may network yan eh. At hindi ka naman bibili ng Rolex, di ba? Ng Rolex or ng Patek or ng Seiko kung wala kang pera. At kung hindi ka gipit. At kung gipit ka, pero kung, di ba, alam mo yon, meron yung network at yung network na yun, may mga negosyo yan for sure. Kung di OFW yan, may negosyo yan. At naghanap. And the moment na makinetwork ka sa network nila, okay, sulit na sulit yung binayaran mo. Plus, this is the best part. Asset yan. Asset yun. Diba? Kung ang pera natin, ang peso, bumababa because of the inflation, eto, tumataas yung value. Kasi, pagka binenta mo siya, binili mo siya, sabihin natin 250K, 500K, 1 million, 2 million, 3 million, after 5 years, after 3 years, mas mataas na yung value eh. Totoo. So hindi ka lang naka-network, nagkaroon ka pa ng Investment assets. din. Yes, Investment. exactly. Investment din. So, ganun siya. Nahiya naman yung Xiaomi ko sa Rolex. Xiaomi. Xiaomi band lang ako eh. Kasi mahilig ako mag-workout. Ayun lang yan. Ayun lang yan, guys. Tama. So, wag na wag yung titipirin yung sarili nyo kapag kadating on how you will be leveling up yourself. Because at the end of the day, negosyo mo yan. Treat yourself as it is your business. Papayag ka ba? Ito lang. Pumasok ka sa Starbucks. Bakit ang Starbucks kaya nila magbenta ng 200 pesos na kape? Bakit yung mga monoblock, yung mga coffee shop sa tabi-tabi, hindi nila kaya magbenta? Bakit? Ano ba binibili natin sa Starbucks? Same coffee. The coach kasi experience. Oo nga, exactly. Ikaw nga, willing ka nga magbayad for the experience eh. So ngayon, ganun din yung client mo. They are willing to pay you. Ganda. Nice. Tama. Love it. Premium if nakikita ka nila na premium ka. Tama. Di ba? Kaso kung hindi ka na nakikita na premium ka, manghihinayang yun na magbayad sa'yo ng premium. Oo. And superficial ang mundo. Totoo. Kahit hard to swallow. Totoo siya. Superficial. First impression last. Yes. Pagka nakikita ng client na nag-invest siya sa sa portfolio niya. Ang gaganda ng sample works niya. Di ba? Parang hirap naman humindi dito. Tapos, ang hirap baratin naman. Yes, ang hirap ng baratin. Kesa naman dun sa kinapi niya lang yung portfolio ng iba. Di ba? May ganon. Ba't yung sample works ang iba? Kasi, Canva template lang to. kasi yun yung turo eh. Di ba? So, makikita mo. Then, yung mga ganun, yung mga hindi nag-effort masyado, hindi sila makapag-charge ng premium. Nakakaya Kahit naman kung magkano na lang. mag-charge ka ng premium, di ba? Nakakaya naman kung mag-charge ka talaga ng premium, tapos ganun, makikita ng client, ay, ito na yun. Saan napunta yung pera ko? Di ba? Totoo naman. Real talk lang yun, guys, ha? Real talk. And ang hirap lang din talaga ng ganun. So, if you really want to charge premium to your client, make sure that you are a less riskier option for them.
Tsaka mas malaki at mas malalim yung nire-resolba mong problema sa kanila. Kaya kanila binabayaran because of the solution na binibigay Exactly. mo. Exactly. As well as the result. At ito lagi sinasabi ko sa mga clients ko every time that I talk to them, are you willing to pay a cheap price or you're willing to buy the results that you want? Dalawa lang yan. Kumbaga yes or no lang. Katulad ng sinabi mo nga kanina, di ba, Mil? Di ba? Sabi mo, dalawang gagawin ng output. Isang pangit, isang maganda. Anong gusto mong bayaran? Dalawa lang yan. Ngayon, pagka pinili niya yung pangit, dito. Pagka pinili niya premium to. Magdagdag ka. Oo. Diba? So, Love it. ganun lang yan. Ganda. Final message. What's... Last question actually. Okay. So, ano yung mga mabibigay nyo na tips and advice para sa mga, una muna kay Emil, sa mga gustong mag-start sa freelancing and para kay Lia yung mga gustong mag-start As na digital. mga freelancers na, di ba? Okay. Kasi hindi naman natin ma-recommend na wala ka pa tama, talo ka agad sa agency, wala pa experience ng freelancing kasi mahirap yun. So, si Emil muna. Sa akin, simple lang alamin nyo muna yung strength nyo. Then, pag nalaman nyo na yung strength nyo, dun kayo mag-focus. Wow. Ganda. Ganda. Dun pagka-focus nyo, syempre, dun nyo na itry kumuha ng clients. Then, dun, baka makubukan din ng isang agency pag nagawa mo yun. Yes. Yun sa akin. Love it. Ako naman, huwag kang matakot magbigay ng free work sa una, lalo na kung wala ka pang skill and experience. Kasi pag, kunwari, pumasok ka na kagad dun sa client, tapos medyo advanced yung kailangan niya, tapos ikaw, alam mo yung meme na yung si Big Bird, tapos kasama niya yung mga lightsaber ba yun? Sabi dun sa meme, when you get the work, but you don't understand what's the work. Wow, magbigay ka muna, mag-work ka, don't be shy or don't be afraid na magbigay ng free work para in exchange of the experience na makukuha mo dun. And isa pang advice ko, walang mahirap na freelancer. Bakit? Freelancer consists of 70% work and 30% marketing. So kung hindi ka, dapat lagi ka nagbibigay ng time sa Pakiulit mo yun siya. Maganda yun, sorry. maganda. Maganda. Maganda sa shorts. Walang mahirap na freelancer. It's just that yung mga mahirap, they don't do the work. Freelancer consists of 70% work, 30% marketing. Yung marketing, yun yung minamarket mo sarili mo, pinapakita mo sa LinkedIn na you can help them by doing copywriting, you can help them by doing SEO, ganyan. So if you don't do the marketing, how will your market or your clients discover you? So ganun lang siya. Tama. Ayun. Add ko lang din pala sinabi ni Lia. Oh. Ngayon, nowadays, hindi naman kailangan ikaw yung pinaka-the best eh. Yes. Correct. Kailangan lang ikaw yung pinaka-relevant. Correct. At saka ikaw yung pinaka-visible. Yes. Sa- And always showing up. At nakikita ka dapat eh. Katulad yan, yung pagka may negosyo, di ba? Bakit pati si Jollibee, si KFC, yung mga big brands, di ba? Most of them, up until now, they are doing their advertising, they're doing their marketing. Bakit? Kasi, the more you see, the more they see you, it's put you in the, kumbaga sa utak nila, yung top of their Google search. Pagka kunya, nag-crave ako, parang gusto ko ata ng fries. Uy, McDonald's! Diba? Top of mind. Diba? Ikaw kagad unang-una na may isip. Pag Jollibee, Chicken Joy na agad. That's the power of branding eh. So, ayun. So that's marketing comes into play. Yes. Na dapat tuloy-tuloy pa rin yung pag-post mo, Oo. pag-add mo sa portfolio mo. Kasi actually, di ba yung social media mo, siya din yung portfolio mo. Oo. May tinatawag tayo na value posting. Example, si Kuya CJ. Mag-link siya sa SEO. Pag lagi niya pinopost sa personal FB page niya yung work niya na ginagawa about SEO, as in yung simple lang, kung nga screenshot, tapos nag-SEO siya, every time he posts that, kahit hindi masyado siyang dinadaanan lang ng mga, ng mga friends niya,
biglang dadating yung isang araw na, ay parang gusto ko nang mag-SEO na kumuha ng someone na magaling doon. Ang makikita nila palagi, si Kuya CJ. Kasi kahit yung mga screenshots lang ng mga ginagawa niya, siya yung maalala kasi siya lang yung nagpapakita ng ganun, which is nangyari kay Emil. Sabi ko sa kanya, pag nagpo-Photoshop, kahit anong gawin mo, kahit pangit yung gawa mo dun sa canvas, basta maglagay ka lang dyan for a client. Tapos, kung ano lang, basta yung nakikita nila nag-work ka. Yun, sabi ni Coach Torn, magiging relevant ka. True. Kasi ikaw yung matatandaan. Top Yes. of mind. Ayun. And may next step doon na actually na ginawa ko, kaya ako nag-YouTube and other platforms. Kasi, siyempre sa personal mo, nakalimit siya sa mga connections mo lang, friends mo. Pag kasi doon sa ibang platform, wala na siyang limit eh. And actually, yung isa sa clients ko, doon ko nakuha. Na Wow. isa sa biggest client ko. Kasi nakita niya ako doon. Then Sa kinontak YouTube? niya ako. Yes. Yung Pero galing. kinontak niya ako sa ibang platform eh. Kasi wala namang messaging sa YouTube, di ba? So, I think Facebook or Wow. sa LinkedIn, hindi ko maalala kung saan. So, doon niya ako muna nakita, and then kinontak nila ako. And then the rest is history. Yes. Yun. Ang tanong ko pala sa inyo, nagli-LinkedIn ba kayo? Yes. Galing. Maganda. Pero hindi din. ako active. Pero try ko na siya for lead generation. Wow. And okay siya. Okay siya pagka gusto mong kumuha ng maraming clients. Kasi it's the best B2B platform. Totoo yan. Pero I advise na after mo ma-optimize yung profile, you can do yung automation. Yes. Pag mong i-manual. Kasi Kasi like yung manual na pag-send ng messages, it will be time consuming. May mga automation tools kasi na pwedeng gamitin. Like andyan sila Walaxy, sila Yes. Tama. Link Helper para ma-automate mo yung process, yung initial connection request kasi pag nag-connection request ka sa LinkedIn, meron siya kagad initial na message. So, dun pa lang pwede mo nang you can save a lot of time. Yes, tama. So, ang pag ukulan mo lang ng manual connection o conversation sa mga contacts mo sa LinkedIn is yung mga nag-show na ng interest. okay. So, hindi na ako active pero may mga clients kasi ako na nagpapakonsult sa akin dyan and we will be implementing those sa kanilang mga accounts. So, disclaimer lang, hindi na active kasi yung LinkedIn ko eh. So, pero you can definitely use that for lead generation. Kayo ba active yung ano niya? Ako, doon ako naghahanap ng client. Di ba? It's a very good platform. Kasi B2B eh. Especially pag alam mo kung anong client hahanapin mo eh. Kuwari, naisip mo, for this year, ang magpo-focus ako na i-cater na client is email marketing agency owners. Hanap talaga ako dyan, tatype ko. Email marketing agency owners. Tapos lalabas dyan yung mga iba't iba. Tas Ginagamit ba yung filters niya? Nagsi-sales snap ka ba? Hindi. Hindi. Yung paid lang. Ay, yung free lang. Oo, hindi pa ako paid eh. Pag yung paid kasi, yun. Doon mo siya mas ma-maximize yung automation. Ala, gusto ko gamitin. Kasi Well, agency owner na yan, libre pa din ha. So, walang reason. Okay, walang reason kung bakit hindi kayo makakuha ng client. Tsaka kilala niyo si Gary Vaynerchuk. Sabi niya, the internet is free, make use of it. Exactly. Ayun. Tama. Anyway, thank you very much. Napaka-makabuluhang at makasaysayan ang episode natin ngayon, Coach CJ. Salamat guys for watching. Ako nga pala si Carlos Ubano. You can follow me dito sa mga social media channels na to. And with me, And of course, I'm Coach Torm DJ Behar. Yes, and always don't forget to like and subscribe and click the notification bell button here. And mga kahusay, never forget to like and follow all my socials right here. Okay, and of course, Leah, all your socials and your companies. I'm Leah Collis, and if you want to work with us, you can find us at Facebook. Name namin doon is Bright Ad Creatives. Nice. And then, Then, Emil? yun, same lang nung link niya, pero meron ako dito. magkasawa tayo. Peace! I'm Emil Collis. Meron akong link dito for your events. Meron kami Panbox photo booth. Makikita niya. Yes. Okay.
Thank you. Thank you very much, guys, and we will see you on the next podcast of Husay Digital Podcast. God bless you and take care. Bye. Bye-bye. Bye. This podcast is all about freelancing, digital marketing, self-development, and online entrepreneurship. Madami kaming mga naka-line up na guests na naka-breakthrough na sa kani-kanilang mga businesses using the power of digital marketing. So don't forget to like, subscribe, and click the notification bell button.